inoccupy na natin yung isang ano ng dito mga kababayan ko para wala talang mga dagat sasakyan. So, siyempre, nandyan yung mga tuta, di ba nga, ganyan o. Yes, nakahanda rin po ang mga tuta, di ba nga, mga kababayan ko. Inoccupy na natin yung isang daan para talaga ipaiwatig sa mga putang inang tong mga kawatan na to na talaga di tayo titigil mga maminser. Occupy. At meron pa pong parating dyan, wala pa po yung PDP. Wala pa yung PDP natin mga maminser. Malinaw sa amin sa lahat ng nasa loob ng Congress na ang impeachment na ito ay dinisenyo ng Administrasyong Bangag para pabagsakin lamang at ipagdamot sa mamayang Pilipino na mamili ng leader sa pagdating ng eleksyon. At malinaw sa amin na bayad ang lahat ng mga congressman para i-impeach ang ating presidente na si Inday Sara Duterte. Meron bang mga Muslim dito? Meron bang mga Muslim dito? Lahat ng mga Muslim dito ay nananawagan sa lahat ng congressman na mga Muslim na bumoto kayo sa inyong konsensya, hindi sa malita. Alam ng mga Muslim na congressman ang batas ng mga Muslim na tinatawag nating Sharia law. Bawal sa Muslim ang magnanakaw. Pag ang Muslim nagnakaw, pinuputulan ng kamay. Tama ba mali? Tama ba mali? Pag ang Muslim nagnakaw, pinuputulan ng kamay. Pag ang Muslim nagsinungaling, pinuputulan ng dila. Buhay na buhay! Yes po, sa pag-inig, kaya sa mga nagpapalit pumunta dito dala po kayo ng sarili ng tubig. Hindi, patay na! Kasama na rin po kami. Dapat na dito hindi binubuhay, hindi na rin pinapakulong. Etong mga to, mas hinuna ang impeachment kaysa sa sunod-sunod na krisis na alam nila, sunod-sunod ang pagkokontrol nila. Hindi lang sa blood control ang nagumpisa. Tatanungin ko kayo kababayan, may nakulong ba Wala! sa blood control? Kailan pa nagsimula ang blood control na yan? Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Ano pa? Food control. Si Recto, patuloy na nagpapataas ng bilihin ng presyo. Nakakatuwa ba yun? Hindi! Ano ba ang ginawa niyang problema? Inauna niya ba ang oil control? Pati crudo, kinontrol ng taong yan. Nakakatuwa ba yan? Hindi lang yan. Meron pa. Ano pa ang kinokontrol nila? Mismo ang gobyerno. Tinatry nilang kontrolin. Kahit alam nila, ang mga pwesto nila ay pinagbotohan nyo. Okay, padayon. Yo. Tumutuloy ba na? Eto ba? I-impeach nyo si Bibi Sara. Bakit? Lantaran kasi ang pangungulimbat nyo ng pera. At alam nyo, pag naupo ang aming vice-presidente, alam nyo ang kakalagyan nyo.
kinaharap. Mas sinuunan niyo to ngayon. Ang daming Pilipino nagugutom. Pero anong ginagawa niyo? Kayo nalamon. Alam niyo saan galing ang pondo na pinanlalamon ng mga gago? Sa atin. Galing sa pondo ng tao. Kaya sila, ngayon, busog. Gusto niyo, pasukin na lang natin. Makikain tayo. May ambag naman tayo eh. Wala pa nga atang ambag tong mga lokon to eh. Kaya kayo, tayo hindi na nagbubulag-bulagan, pero sila'y patuloy na bulag. Tayo hindi nagbibingi-bingian, pero sila'y patuloy na bingi. Tayo'y nagsasalita, habang sila'y pipi. Ano kayo? PWD? Sasamahan ko kayo. Lumabas kayo lahat ng kongresita. Kukunin ko kayo ng PWD. Para meron pa kayong discount. Ano pa ang problema natin? Ang Congress, tatandaan nyo, hindi yan tribunal. Hindi yan tribunal para sa pagpapa-impeach ng tao. Ano ang tribunal? Sa Senado. Pero bakit yan ang pinag-uusapan nyo? Mas nauna nyo ba na pag-usapan yan? Bakit hindi nyo unahin ang mga totoong problema ng Pilipinas? Ang mga totoong nagpapalaganap ng korupsyon sa loob ng inyong tanggapan. Hindi lang yan. Kayo hindi na namin tatawagin Kongreso. Alam na tawag sa kanila? Quezon City Zoo. Nilipat na pati Manila Zoo, nilagay sa inyo. Alam niyo kung bakit? Dahil una, may unggoy na ang hilig lumampitin. Pag ikay sumabit, ikay magtatago sa sayan ng iyong nanay. Mayroong pang baboy na hanggang kaya nilang papuyin ang sistema ay papapuyin nila. At ano ang pinakauli sa lahat? Ang buhaya na naliligo sa mali-mali ang pera ng taong bayan. Ano ba ang totoong krisis? Lalo na sa kabataan. Tatanungin ko kayo, ano ang totoong krisis? Lalo sa kabataan. Hindi lang basta droga, ang pagre-recruit para umakyat ng bundok at mag-research. Parang tagang research yan. May PLDT pa sa bundok? Ang natatanda kong research, ako'y nagkoleyo. Ang natatanda kong research, ang hawak ko, laptop, ballpen, at papel. Hindi Armalite, hindi magazine, at hindi burat ni Commander. Kaya kabataan, gumising kayo. Alam nyo ang totoong nangyayari sa bansang ito. Huwag kayong magbulag-bulagan sa turo ng mga profesor nyo. Magkakauno kayo pag umakyat kayo sa bundok. Hindi yan ang uno yan para sa bundok. Ayoko yan. Ayoko ang lamukin eh. Maarte akong bata eh. 1 minute. Kaya ako, nananawagan, hindi lang sa kabataan, kundi pati sa mga magulang. Nagisingin nyo ang inyong mga anak, lalong-lalo kayo kabataan. Gumising kayo sa katotohanan. Ang ating kasabihan, ang totoong kalaban natin ay hindi taga-ibang bansa. Kung hindi, ang mga kapwang Pilipino natin na mapanglamang, mapanghusga at mandurugas. Ako'y nagpapasalamat lalong-lalo na sa ating mga kapulisan. Dahil kayo hindi namin in-appoint, hindi namin kayo bumoto para kayo maging pulis. Kung saan yung kinapang ang inyong trabaho para makuha nyo ang pinapangarap nyo. Habang ito, mga nasa loob, kayo na nga in-appoint para magserbisyo sa tao. Kayo patong ng turugas sa taong bayan. Tangina nyo! Yun lamang po. Mabuhay ang malungkot na Republika ng Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino. At mas lalong-lalo na hindi namin bubuhayin ang malinyong sistema sa gobyerno.
Okay, maraming salamat po, Christian. Kayo naman, pakinggan natin ang ating kasamahan. Walang iba ako hindi. Si Tatay Rani Ludovica. Okay, ito si Tatay Rani. Talagang lumalaban to. Lalo na sa mga dinidemolish dyan. Diba? Sino ang dinidemolish dyan? Ayun na, andito na si Tatay Rani Ludovica. Isang mapagpalang hapon sa atin lahat. Alam nyo ho, tumitindig kami rito dahil sobra na. Sobra na po ang kawalang iyang ginagawa nila sa taong bayan. Ano pa ba ang kailangan nating katibayan? Mamaya po, nandito sa LED, ipalalabas natin kung paano tayo ninanakawan ng ating pinagkakatiwalaan. Nakakalungkot po sa sitwasyong ito, tayo ang naghalal sa mga politiko na nandito po sa loob. Alam nyo ho, kapitan po ako dito sa Batasan Hills 2002 hanggang 2013 naging kapitan po ako. Pero nakakalungkot po, ibang-iba ang sitwasyon ng mga congressman noon kaysa mga congressman ngayon. Nakakalungkot dahil inaasahan natin sila ang magtatanggol, sila ang magbibigay ginhawa sa ating mga mamayan. Kanina lang po, pinalabas na ang video ng PGMN at doon po maliwanag na pinakita nila ang kawalang-hiyaan ng mga congressman sa pamumuno ng kinilang sinasanto na walang hiya si Martin Romualdez. Nakakalungkot, nakikisampatyaho kami sa mga empleyado ng Congress, pati na ang mga security guard. Alam nyo ho, bilyon-bilyon ang pondo na nilaan ng mga magnanakaw na congressman para payamanin nila ang isa't isa. Ang pondo ng Congress hindi ho subject sa COA, hindi ina-audit ang kanilang pondo. At open po, hinahanda na po namin ang LED para mamulat po kayo. Ang nakakalungkot po rito, pati ang ating mga kapulisan, napakababa ng kanilang sinasahod. Napakababa ng mga benefits ninyo kumpara sa mga buwaya na nandito sa Congress. Ikinahihiya ko po na nasa barangay hall ang House of Congress dahil hindi na o karapat-dapat higalang pa ng mga mamayan ang ginagawa ng ating pong mga congressman. House of Crocodiles na po ito. Tingnan nyo po, sa krisis natin ngayon, saan ba nagsimula ang krisis na ito? Nagsimula po ito nung naupo ang mga magnanakaw. Sino ho ang bumoto sa adik na Marcos dito? Marami ho ang nandito na bumoto sa adik na Marcos na to. Marami na po doon! Dahil mahilig tayo magbigay ng second chance sa taong nagkakamali. Na umaasa tayo na ang lahat ay pwede magbago. Noong first 60 days ni Marcos, pilit niyang iayos ang ating bansa. Pero dumadami po ang ahas sa palasyo. Ang numero unong adik na nagtutulak kay Presidente Marcos
na tumira ng coke ay walang iba kung hindi yung adik niyang asawa, si Lisa Satanas Araneta. Alam ko po, alam nyo lahat yan mga kapulisan kayo. Kasama ko kayo sa war of drugs noong panahon ni PRRD. Iba ang sitwasyon ng barangay natin at ng ating police station. Ang ating police station noon ay larawan ng sinasabi nga ni Presidente Duterte, wala nang natira sa mga naglilingkod sa gobyerno kung hindi proteksyonan ang narco politics natin. Noong kapanahonan po ng 2016, nalinis ang hanay ng ating kapulisan dahil sa ating presidente. Tama po ko, nung naging kapitan po ako, 2002, ang kalaban ko po, mga pulis natin na protektor ng mga puser po natin. Karamihan ng puser, asset ng mga pulis. Yung mga asset ng pulis, tinuturo yung kakompetensya nilang puser. At hinuhuli ng protektor nilang pulis at ang sistema, parte-parte sila. At ang mga natitirang droga ang nagbebenta na mismo ang ating kapulisan. Walang maniniwala noon nung ako ang kapitan sa sinasabi ko. Ang pulis natin at ang mga politiko nagpo-politics noon. Alam nyo ho, luminis ang barangay natin, luminis ang lungsod natin, nabangon ang dignidad ng mga pulis dahil ang mga skalawag na pulis at ang nakakalungkot lahat ng ninja cup na pulis galing sa Station 6. Alam ko po na kayo din mismo ay saksi kung gaano nagbago ang mga ordinaryong buhay natin. Protektado ang ating mga anak, protektado ang ating mga pamilya, at higit sa lahat, nagkaroon ng pag-asa na titino ang ating bayan. Sinasabi ko po ito sa inyo dahil ngayon po nakakalungkot dahil yung mga mambabatas ay sila mismo ang nananamantala, adik sa kanilang kapangyarihan, adik sa kaban ng bayan. Saan ba nagsimula ang kalbaryo ni BP Sara? Nagsimula po ang kalbaryo ni BP Sara nang siya ay sekretary ng education. At doon po napatunayan na totoo ang allocation at insertion. Yung budget ni BP Sara, sinalpakan. Napili ba siya ng isang firm? Sinalpakan ng mga congressman sa instruction ni Martin Romualdez at kay Saldico. Gusto ko po muna ibalik sa inyo kung bakit si Saldico ay napili ni Martin Romualdez. Doon nag-uumpisa ang kandidato ni ating BBM Marcos, walang naniniwala sa kanya. Ultimo kapartido ng matandang ama niya, ang PDL, hindi siya ini-endorso, hindi siya tinatanggap dahil kilala niya.
kilala siya. Walang partido na tumutulong at naniniwala sa kanya. Kaya ang ginawa nila, sama-sama ang mga taong naniniwala kay BBM noon. Ambag-ambag sila at binili nila ang Partido Federal. Kaya nagkaroon ng partido ang inyong ating na presidente. Nakakalungkot po dahil sa endorsement ni Inday Sara Duterte, naging mabango, pinagkatiwalaan siya dahil yung tiwala ng pamilya Duterte nakuha ni BBM. At wala rin silang kapera-pera noon. Kaya hirap na hirap po sila. Hindi nga humaharap sa debate ang presidente ninyo dahil niwi ng niwi. Tama! Alam sa issue, kahit anong presidential candidate today, hindi dumadating yan, takot yan sa impuntong tanungan. Ang naniwala at ang hirap na hirap sa kanya, si Atty. Vic Rodriguez. Halos si Atty. Vic Rodriguez ang nagpapaliwanag at humaharap sa lahat ng media. Dahil ang presidente nyo ngiwi ng ngiwi, halatang lutang at wala sa tamang mental niya. Marcos adik! At dito ho, nung naaprubahan ang budget ni VP Sara bilang Secretary ng Education, nagkarga sila Saldico. Si Saldico ho pala, siya yung pinakamalaking pinulong dinastos panahon ng eleksyon. Ilang bilyon ang sinugal ni Saldico. Si Saldico ang bangko ng Romualdez at ng mga Marcos. At pinangako nila kay Saldico dahil alam nila bilyong-bilyong pera ni Saldico ay ginagastos sa eleksyon nila. Ang sabi nila, gagawin kitang chairman ng appropriation ng committee sa House. Doon nagsimula, nagkarga ng ilang daang milyon sa pondo, BBT, ang mga hayop, ang mga adik, at mga demonyo, pinangungunahan na nagsasanto-santuhan ang walang hiyang si Martin Romualdez. At nung na-approve na ang General Appropriation Act, may tumawag na kay VP Sara at kinukuha ang porsyento ng pinagka nilang pondo. Nagulat si VP Sara dahil natuwa siya dahil alam niya ang daming problema ng edukasyon sa bansa natin. Lugmok na lugmok ang edukasyon natin. Pero nalungkot siya dahil tinawagan mismo siya ng congressman at hinihingi ang pondong kinarga nila. Mula noon, Yari na. pinalaban na nila dahil pinulgar ni VP Sara ang sindikato Ano totoo? ng mga buhaya. Pero walang naniniwala sa atin. Walang naniniwala kasi binusok nila ang mga congressman.
Si Alan Peter. Binusog nila sa ayuda. Binayaran lahat. Totoo yan ha. Pati mga ordinaryong tao na nandito, ginamit ang pondo ng tao, pero yung pondo nila ay solid na kanila. Gusto nyo ba makita yung mga membro ng Quadcom, yung mga putak ng putak ngayon? Gusto nyo ba makita kung magkano ang pondong ibinigay at nakuha sa kanila? Ready na ba kayo dyan? Sabihin nyo, pagka ready na kayo, to see is to believe. Mr. Speaker, may I respond? Lalong-lalo na po, lahat ng congressman na bokal sa pagpapa-impeach ni BP Sara, bilyon ang pondo na binigay sa kanila. Paano na ang bayang ito? Paano na kayo, mga ordinaryong tao? Ipinalalabas po namin sa inyo ito para po mamulat kayo kung paano tayo ginago ng administrasyong ito. Nasa Senate to si Bato, mga ma'am sir, si Senator Bato. Nasa Ang Senate to. administrasyong ito, Sir Marlon, thank you. wala ho ni Kapiting malasakit sa atin. Wala pong natirang konsensya. Buti na lang, si Congressman Erese tumayo at sinabi niya ang kakapal ng mukha ng mga congressman na nandito. Itong ginagawa ninyo, ito ay dahil sa pera na ibinigay sa inyo noong 19 Congress kayo. Dirigma siya to. Kaya, paano tayo makakakuha ng pag-asa Sikuan yan. tangi nating pag-asa Corn beef. si Bibi Inday Sara. Intention to sa Pero Pero si Bato, nasa Senate. dahil Kailangan ng sa mga congressman natin na nakmukan mga walang konsensya ang kakapal ng mga mukha, magnanakaw, adik sa pera. si Janin eh. Pero nakakalungkot, ang ordinaryong tao ayaw pa rin tumilos. Nasa Senado. Kayo ba Wala. sapat na ang ibigay sa inyo ng congressman natin ng mga ayuda? Kung talagang mahal nila tayo, tuturuan nila tayong mangisda. Hindi. Yung hinahayaan nila tayo na magmakaawa, lilimusan ng barya-barya samantalang bilyon-bilyon ang nilagay nila sa bulsa nila. Tapos ngayon, sila ang mag-i-impeach kay BP Sara. Wala silang kahiyan. Ang kakapal ng mukha. Pero kayo, tayo, ano ang ginagawa natin? Bakit takot kayo? Nasaan na ang mga Pilipino natin? Hindi ba natin naalala
ang katapangan ng ating pinakanunuan. Sila Lapu-Lapu. Wala ho. Hindi namin kaya pabagsakin, itama ang sitwasyon natin ngayon kung hindi nyo kami sasamahan. Tama kami! Sama! I cannot Ako po, tinataya ko ang pagiging konsihal ko. Papalag po ko dahil nakakakuha ko ng tamang impormasyon. Ulat sa poll, kilala ninyo ako. Pag tama, ilalaban ko. Pag mali, bibigyan ng pagkakataon na magbago. Paano kaya tanda? Pero sa sitwasyon natin ngayon, wala tayong maasahan sa Kongreso. Ang mas magnanakaw, ang mga magnanakaw, siya ang umuusig sa nagmamalasakit sa bansa at sa kababayan natin. Marcos resign! Palabas ko nga yung salita, yung privilege speech ni Congressman Egay Terese na binubunyas niya. United Congress is Saldico, who resigned Pakinggan nyo to. and left the country.